Magandang gabi mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries. Ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento ang tampok natin. Isang kwento ng tukso, lambing, at lihim na pagnanasa. Kaya ihanda na ang inyong sarili dahil tiyak na madadala kayo sa kakaibang init ng ating episode. Ang singkit na tindero, timpla ng pagnanasa. Sa may kanto ng dorm, laging abala ang isang maliit na karinderya. At sa karinderyang yon, naroon si Bon, ang matikas at swabing tindero. May singkit na mga mata, maaliwalas na muka, at ngiting laging may halong kumpiyansa. Palagi siyang malinis, nakaputing t-shirt na swabe sa kanyang bawat galaw. At may natural na karismang umaakit sa sino mang bumibili. Ngunit may isa siyang madalas abangan. Si Abby, isang dalagang nagtatrabaho sa opisina malapit sa dorm. Si Abby ay may kakaibang ganda. Mahaba ang buhok, maputi at makinis ang balat at higit sa lahat, hindi maikakaila ang hubog ng kanyang katawan. Malalaki ang kanyang dibdib na laging napapansin ng mga mata ng kalalakihan at ang kanyang balakang ay nakakaakit ng titig kahit sa mga oras na siya'y nagmamadali. Tuwing gabi, bago umuwi sa dorm, dumadaan si Abby sa karinderya ni Bon. Laging simple lang ang suot, isang blouse na maluwag at skirt na medyo maiksi, ngunit sapat na para ipakita ang kanyang kagandahan. "Good evening, Bon!" Bati ni Abby habang bahagyang nakalantad ang kurba ng kanyang dibdib sa pagyuko para pumili ng ulam. Napakagatlabi si Bon. Pilit niyang pinapanatiling profesional ang sarili, ngunit hindi niya maiwasang mapako ang tingin sa maputing lambak na humahaplos sa ilalim ng blouse ni Abby. "Good evening din, Abby! Kumusta trabaho?" Tanong niya, sabay abot ng plato. Ngumiti lang ang dalaga at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. May kuryenteng dumaloy sa hangin. Lumipas ang ilang linggo, naging madalas ang kanilang kwentuhan. At isang gabi, habang halos wala ng tao sa karinderya, muling dumating si Abby. Medyo pawis siya at kapansin-pansin na mas bukas kaysa karaniwan ang butones ng kanyang blouse. "Mainit ano, Bon?" Sabay abot ng ngiti ni Abby at bahagyang hinawi ang buhok. Parang tumigil ang mundo. Dama ni Bon ang amoy ng kanyang pabango, halong natural na init ng katawan ng dalaga. At nang mapansin niyang halos dumudungaw na ang malusog na dibdib ni Abby, hindi niya naitago ang pagkagulat. "Oo nga, masyado ngang mainit," sagot ni Bon na tila namamaos, sabay punas ng pawis sa noo. Lumapit si Abby para tingnan ang ulam, ngunit sa lapit nila, halos magsalubong ang kanilang hininga. Dito, nagsimula ang mas tahimik ngunit masidhing paglalapit. "Bon," bulong ni Abby, "lagi na lang kitang nakikitang nakangiti, pero hindi mo pa sinasabi kung anong nasa isip mo." Tumigil si Bon at sa wakas ay tumitig ng diretso sa mga mata ng dalaga. "Ikaw ang nasa isip ko, Abby." Bahagyang nag-init ang pisngi ng dalaga. Hindi siya umatras, bagkus ay bahagyang yumuko upang kunin ang plato. Ngunit sa pagyuko niyang yon, halos tumama na sa braso ni Bon ang kanyang malalambot na dibdib. Ramdam nila pareho ang init ng katawan ng isa't isa. Walang salita, wala ring galaw. Tanging ang malakas na tibok ng kanilang puso ang bumalot sa sandali. Mula sa araw na yon, iba na ang kanilang tinginan. Hindi man sila lantaran, ramdam ng isa't isa ang lihim na pagnanasa. Tuwing gabi, palihim na lumalapit si Abby, dumadaan sa gilid ng karinderya at nag-iiwan ng mga titig na may halong lambing at tukso. At si Bon,
Laging handang salubungin ang mga titig na yon, parang apoy na hindi mapapatay. Mula nang umalingaw-ngaw ang huling pag-uusap nila, hindi na mapakali si Bon. Sa bawat pagbukas ng pinto ng karinderya tuwing gabi, umaasa siyang si Abby na naman ang papasok at hindi siya nabibigo. Isang gabing maulan, halos wala ng tao sa kalsada. Nakaupo si Bon sa gilid ng mesa, tahimik na pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Abby, basang-basa ang buhok at ang kanyang blouse ay lalong dumikit sa maputing balat. "Bon," mahina ang boses ni Abby habang bahagyang nanginginig sa lamig. "Pwede ba akong magpatila muna rito?" Agad siyang inalalaya ni Bon. Kumuha ito ng tuwalya at iniabot sa dalaga. Ngunit sa pag-abot niya, hindi maiwasan na dumikit ang kanilang mga kamay at muli nagtagpo ang kanilang mga mata. Habang pinupunasan ni Abby ang kanyang buhok, unti-unting humulma ang kurba ng kanyang dibdib sa basang blouse. Hindi nakaligtas iyon sa singkit na mata ni Bon. Pinilit niyang umiwas ng tingin, ngunit bigo siya. Ramdam yon ni Abby at imbes na mainis, tila nagustuhan pa niya ang pagkakahuli ni Bon sa kanyang alindog. "Alam mo, Bon," sambit ng dalaga habang nakatitig din sa kanya. "Napapansin ko kung paano ka tumitingin." Natigilan si Bon. Sandaling tumigil ang tibok ng kanyang puso, ngunit agad niyang binawi. "Hindi ko naman sinasadya, pero mahirap hindi mapansin kung gaano kakaganda, Abby." Bahagyang ngumiti ang dalaga, isang ngiti na hindi inosente, kundi may halong pag-anyaya. Lumapit si Abby, inilapag ang hawak na tuwalya at tumayo sa harapan ni Bon. Ang pagitan nila'y isang dangkal na lang. Huminga siya ng malalim at sa bawat paghinga, lalong humuhulma ang malambot niyang dibdib. "Bon, gusto kong malaman mo," bulong niya, "na hindi ako galit kapag napapansin mo ako. Dahil minsan, gusto ko ring mapansin." Parang napaso ang dibdib ni Bon sa narinig. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at marahang inilapat sa balakang ng dalaga. Hindi siya tinutulan ni Abby, bagkus lalong lumapit ito. At sa wakas, naramdaman nila ang init ng isa't isa kahit basang-basa pa ang paligid. "Bon," muling bulong ni Abby habang nakasandal sa kanyang dibdib, "huwag kang matakot. Nandito lang ako." Mahigpit ang pagkakayakap ni Bon. Ramdam ang bawat kurba ng katawan ng dalaga. At sa bawat tibok ng puso nila, tila mas lalong umiinit ang hangin sa loob ng maliit na karinderya. Naging mabagal ang takbo ng oras sa kanilang dalawa. Wala nang tao sa karinderya at tanging 4 na sulok ang naging saksi. Kung paano nila pinagsaluhan ang init ng gabi habang naulan sa labas. Mabilis, mabagal sa bawat hagod ng kanilang katawan. Alam nilang isang pagsasanib na hindi makakalimutan. Mga halik sa lahat ng parte. Mga haplos na sila lang ang nararapat. Nakangiti, ngunit nakapikit ang magandang si Abby. Habang nakangiti naming pinagmamasdan ni Bon ang kabuuan ng babae. Parehas hingal nang matapos nila ang kaganapan. Habang hawak ang kamay ng isa't isa. Walang salita. Tanging matatamis na ngangit lamang ang sukli. At alam nila, parehas na hindi ito ang huli. At dito na nagtatapos ang ating mainit at nakakapasong kwento ngayong gabi, mga tagapakinig. Sana'y nadama ninyo ang init at kilig na dala ng singkit na tindero at ng magandang si Abby. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Romansa Diaries para sa mas marami pang kwentong magpapaalab sa inyong mga gabi.